siya makalimutan, Tita Sara. Ay ako. O sige, bukas na bukas. Pupunta tayo doon sa pinagkitaan natin ng kotse niya. Para lang maalis yung lungkot mo. Talaga, Tita Sara? Oo. Thank you. Uy, meron na ba si si Ate Estrella? Oo. Kumusta na kayo? Mabuti po. Aba, mabuti ba yung nagtutulak kayo ng kariton? Trabaho po namin to. Ano? Naghahanap buhay kayo ng ganyan? Opo, kasi po pag hindi po namin sila sinunod, pagagalitan po nila kami. Aba, talaga pala nagkasabahay ng mga kasama niyo dyan. Ito, tanggapin niyo yan. Para saan po yan? Tulong ko yung sa inyo. Siguro pabalik na ako din. Tingnan ko lang yung kalagayan niyo. Salamat po. Sige, magamit kayo ha. Ano nangyari? Nakita mo ba sila? Nakita ko sila, Itay. Natsyempohan ko sila. Talaga pala nakakaawa sitwasyon nila, Itay. Lalo sila nakakaawa ngayon. Anong lalong nakakaawa ang ibig mong sabihin? Nagtutulak sila ng kariton. Nangunguha sila yung maaaring ibenta. Pinagtatrabaho sila kasama nila sa bahay. Ang babata pa nun, lalo naman pala nakakaawa yung mga siya nangyari. Lalo ko sila gusto tulungan, Itay. Paano?
Paano mo silang tutulungan? Huwag mo sabihin, aampunin mo yung mga yun. Kung tayo nga, hindi natin malaman kung saan tayo magtatago eh. Balak mo pang ampunin yung mga yan. Hindi ko naman sinabing aampunin ko sila eh. Pero hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin ko para sa kanila. Australia, hindi ko inaalis sa'yo tumulong. Pero alalahanin mo naman yung katawan mo, anak. Huwag mong kulong yung isip mo sa kanila. Hindi, Tay. Ito na talaga ang pagkakataon. Para kahit pa paano matubos man ang kasalanan yung nagawa sa kanila. Australia, bakit ganun? Ganun nga, Tay. Kailangan tubusin ang kasalanan ng isang tao. Kaya, kahit pa paano, mababawasan man lang parusa sa kanya ng langit. Anak, huwag mong idamay ang sarili mo sa mga kasalanan ko. Ako may kasalanan, hindi ikaw. Hindi, Tay. Pinangako ko sa sarili ko. Kahit anong sakripisyong gagawin ko para sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Ganun ko kayo kamahali, Tay. Gusto ko tapusin na yung kasalanan ninyo. Kaya ko. Nagdurusa sa mga kawalang hiyang ko, Uy, okay ah. Mukhang doble-doble ang swerte ninyo mga bata ngayon, ha? Biruin ninyo, nakuha nyo na yung kariton ninyo. Tapos, eto, binigyan nyo pa ako ng malaking pinagbentahan ninyo ng botit dyaryo. Siguro, hindi kayo nakita ng mga sindikato, no? Opo, hindi po talaga kami nakita. Eh di magandang ginawa ninyong pag-iwas sa sindikato. Opo. Naku, pag ganyan na ganyan, magkakasundo tayo. O sige, pwede na kayong kumain. May natira pa diyang kanin at saka konting sabaw. Tiglan na lamang ninyo ng patis, ha? Buti na nakapag-abot tayo ng pera kay Jadena. Kung hindi, siguradong wala na naman tayong kakainin. Tsaka narinig mo yun? Sabaw at saka patis na lang ang tinira sa atin. Pabayaan na natin. Kapag sila na natin kaysa naman sa wala tayong kainin. Paano ba yan? Wala na si Tirong. Eh ano sa akin kung wala na si Tirong? Wala nang magmamahal sa'yo. Ay nako, pwede ba Mambutse? Tigilan niyo ako? Hayaan mo. May kapalit naman eh. Ayan. Si Munggoy. Sabi niya sa akin kanina, unang tingin pa lang daw niya sa'yo, type ka na niya. Totoo yan, Kuring. Hindi kuring. Pingin. Pwede ba kita imbitahin mamasyal? Pwede akong imbitahan. Talaga? Pwede kita imbitahan? Oo, pwede akong imbitahan. Pero hindi ako sasama. Diyan na kayo, nakaka-istorbo kayo. Magandang gabi ho, mag-isol na. Bakit kayo lang? Nasa si Gorgo? Pinauna ho kami dito. Dito lang daw ho kami magkita-kita. Wala akong panahon para hintayin siya. Sige, maupo kayo. Sasabihin ko na sa inyo ang mission ninyo ngayon pa. Sige na. Kailangan hanapin niyo si Bando. Si Bando na naman, Madam Sonia. Nagkamali ako eh. Pinabayaan ko makatakas yung anak niya. Akala ko kasi hindi ko na siya kailangan. Pero nagkamali ako dahil kailangan ko pa pala siya. Kaya't hanapin niyo siya. Sabihin niyo rin kay Gorgo, huwag siyang tatamad-tamad. Kayong dalawa. Balita ko, mga tamad din daw kayo. Pag-uusapan namin ni Boss Gorgo yan. At umasa po kayo, Madam Sonia. Sa lalong madaling panahon, ihaharap namin sa ang Bando na yun. Yan ang gusto ko. Mabuti kung ganon. At sabihin niyo dyan sa Gorgo na yan, oras na dumating siya, puntahan niya ako dahil gusto ko siya makausap. Makakarating ho, Madam Sonia. Siguraduhin mo, ha? Sa
ka pa. Ito pala kasakit, Marco. Ganito pala kasakit ang bunga ng mga maling desisyon. Ikaw na naman talaga, hindi ba? Kapag nagigipit tayo, yung pinakamagaan na paraan ng ginagawa natin. Desisyon pabor sa atin. Pero, bakit ayaw ni Emil? Bakit sa akin? Bakit na? Bakit niya pinagkakalit sa akin? Ako nung nasa kalagayan, baka siguro ganun din ang ginawa ko. Lorraine, binigla mo siya. Ang tagal mo na wala tapos. Kung nasalaan kasi ng batang yun eh. Sinong bata? Yung muntik ko lang nabundol. Kung hindi ko siya nakita, hindi ako magkakaganito. Ginugulo niya yung damdamin ko, yung isip ko. Nakahawakan ko siya nang makita ko siya. Para bang pakiramdam ko yung isang ina na nanasa sa kanyang anak. Baka yun ang anak mo. Mabuting kalagayan nila Roma at na Emil. Hindi magiging palaboy ang kanilang mga anak sa lansangan. Batang na sa handay ka mo. Bakit hindi nila nang paampunin? You know what? Yun din ang gusto kong gawin eh. Hindi lang iniisip ko. Pero hindi ko nga siya makita. Pabalik-balik na ako doon. Ito yung batang naman. Puro niya ang isip ko, ang damdamin ko. Gusto ko siyang ampunin. May sariling lakad si Bando para kay Madam Sonia. At si Boss Golgo ang nag-ayos nun. Ano ba yung lakad na yon? Parang napaka-importante na Eliano, ang bait niya. Dahil kung hindi niya tayo binigyan, siguradong lagot na naman tayo kay Tsadenang. Talagang lagot tayo. Ang bait niya, no? Hindi niya tayo nakakalimutan. Ate, pwede ba ako sumama sa inyo bukas? Kasi naiinip ako rito eh. Alam mo, Lilit, mas mabuti kung dito ka lang sa bahay. Kasi kung lalabas ka pa, maiinitan ka. Ang hirap nun, tapos magtutula ka pa ng kariton. Oo nga.
At saka, siya din ang nakakaalam kung sinong lalabas may iwan dito. Tita Sara, sana umaga na para makalabas na ulit tayo. Ba, gusto mo yatang makalabas ngayon. Dati naman. Tita Sara, baka makita natin ulit si Aling Lorraine. Sabik na akong makita siya. Araw-araw ganyan ang ginagawa mo, Rin. Ate Cleofe, sasandali pa lang naman ako rito. Tsaka nalilibang ako sa katitingin sa paligid. Ang ganda kasi. Kahit na wala kang ganong nakakausap, hindi ka pa rin naiinip. Sanay na naman akong walang masyadong nakakausap, Ate Cleofe. Mabuti na nga yan at nawiwili ka dito sa bahay. Alam mo, walang tumatagal na katulong dito. Napakasumpungin kasi niya ni Madam Sonia. Hindi ako manipis, Ate Cleofe. Sanay ko siyang pakibagayan. Ganyan. Sana nga, tumagal ka pa. Cleofe, pakitawagin mo nga si Aling Denang, ha? Tapos sabihin mo sa kanya, papuntahin dito yung mga anak ni Emil. Papuntahin dito ang mga anak ni Emil. Para ano po? Eh, hindi ba nag-usap na tayo dyan? Kahit walang okasyon, yung mga batang yan, magiging okasyon na sa kanila ang makatungtong dito sa pamamahay ko. At kapag may inuutos ako sa'yo, gawin mo na lang! Sige po. Kala ko po kasi iba pa yung pinag-usapan natin kaysa sa pinag-uusapan natin ngayon. Marami namamatay sa akala. Sige po. Pati kasi mga plano ko, pinag-uusapan nyo kung anong ginagawa ninyo dyan. Pagkanda mo akong merienda, dalian mo, ha? Sige na po rin. Opo, Madam Sonia. Sige po. Action. Hello? Hello, Denang? Si Cleofe to. Natatandaan mo ba ako? Cleofe! Oo naman, siyempre. Pwede ko ba naman makalimutan ang bago kong kaibigan? Oh, bakit ka napatawag? Magdadala ka ba uli dito ng regalo para sa mga bata? Kailan? Hindi ako magdadala ng regalo. Inutusan ako ni Madam Sonia para tumawag sa'yo. Gusto niyang imbitahin ang mga bata dito sa bahay. Talaga? Kailan? Wala pang alam kung kailan. Pinaabisuhan ka lang niya. At syempre, ipapaalam niya muna kay Emil. Sa akin, okay yun. Maganda yun para sa akin. Pero syempre, mas importante ang pagsang-ayon ng ama. Sige. Tatawag na lang uli ako para malaman kung kailan. Baka naman pwedeng hilingin mo kay Madam Sonia na pati kami makibakasyon dyan kasama ang mga anak ni Emil. Yun lang pala, ikaw naman eh. Sige, sasabihin ko kay Madam Sonia. Uy, medyo pagandahin mo naman ang pagsasalita mo, ha? Para naman hindi kami magmukhang adelentada.
O, ako nang bahala. Sige na, tatawag na lang ako. Intayin mo na lang tawag ko uli, ah. Ay, sige, bye.